Diba? Napakainit na usapin po yung kay Pastor Kibuloy. Mainit. Tapos literally mainit. Diba? Oo nga no. Hindi naman religious no, usapin pero may may mga may twist. Oo. Diba? Na hindi mo i-expect, hindi mo na ma-expect na may mga taong magsasalita. Oo. Kung anong nangyayari sa likod. Ng church. Pero syempre, di umano. Di pa naman tayo walang personal knowledge, di ba? So, yun. Nako, may mga babae, no, na nag-testify. Kanina, nag-report sa atin si Rajuman sa East Conde, Batak, sa bahagi ng I think Senado, no? Ayun, no, Attorney Claire. Yung babae doon na, Ukrainian? natigilan siya Oo, si Amanda. Oo, napaiyak. Parang gustong bumigay Oo, actually, partner. Napanood ko kasi siya, partner. So, anong nangyari kasi dito, syempre, tayo na-expect natin sana dumating si Pastor Kibuloy. Ay, hindi nga. Pero Pina, di ba? Meron nga daw, express mail, tapos may registered mail. Oo. Di ba? Pero ang pinadala lang, abogado. Diba? Syempre, ano naman alam ng abogado? Itong nangyari, kumbaga, kung totoo man, diba? Personal. Diba? Between the two of them lang. Diba? Kasi pag mga ganyan mga kaso sa partner, normally, ang witness lang dyan, unless may nakakita, normally, dalawa lang talaga yan Yan yung sinasabi sa mga decision ng korte, na normally, pag rape, kasi in-expect mo, may nakakita ba? May mga ganun, di ba? So, normally, i-expect mo pag gano'n, rape, sexual assault, dalawa lang kayo. Oo. Diba? Nasa iyo, kung ikaw yung biktima, patutunan ako, paano mo patutunayin? Ikaw naman yung suspect, paano mo naman i-depensa yung sarili mo. Sabi nga natin, partner, may mga pagkakataon, kasi di ba nga, ang rape nga, pwede mo isampa. Within 20 years. Oo. Pagkalampasan ng 20 years, Attorney Claire? Wala na, paso na. So in other words, di ba kahit matagal, basta nangyari siya, pwede mo siyang isampa. Kasi heinous crime yung rape, partner. Kasi nga yun lamang no? Oo. Yun nga yung sinasabi mo kanina, some women who were identified, yung mga Ukrainian members ni pastor ng Kingdom of Jesus Pastoral, Christ. Kasi meron daw parang inner pastoral saka outer pastoral. Ganun pa pala doon, Oo, pero parang naka-duty pala sila, night duty pala sila. Saka sabi, may nag-testify nga, isang Ukrainian. Ito. Pwede syempre, partner, mistis. Hindi kasi pinakita yung mukha, syempre, di ba, partner? Ang gawi daw kasi is, parang papalabasin na you have to offer yourself. You have to sacrifice your body. So para bang i-offer mo lahat-lahat sa'yo kay God, kay God the Father. Okay. At i-offer yun. Siyempre sila, paano offer? We offer everything to the Lord. Our mind, our soul, our body. Hindi nila in-expect na iba pala yung pinatutunguhan. Ay, gano'n. Oo. Nakapangilabot. Kung totoo man yan, Attorney Claire. Tapos may isang Ate Jack, na siya yung parang nagpupush. O sige na, kasi parang bihira lang. Konti lang ang pwede makalapit. Kay pastor. Kay pastor, di ba? Siyempre, mataas na to Oo, bihira. Kumbaga, swerte nyo. Pinili kayo. Ganon. So, siyempre, yung mga bata, parang elated. Di ba? Na kami pala yung napili. Kasi may perks, partner Pag nasa inner ka, nakakakain ka daw with Pastor Kibuloy. Minsan yung kwarto mo, may aircon. Mas, kumbaga, pag nandun ka sa circle na yon, inner circle ka or pastoral, mas privileged ka as compared sa iba. Oo naman. Nakakausap, nakakasama mo sa pagkain. Diba? Yun ang nangyayari. So, yung iba siguro mga bata partner, kasi sabi nga daw, buti nga ikaw parang naging party ka na ng pastoral, mature ka na. Kasi parang at that time, 21 na siya, or about 21 years old. Siya nga daw naging member ng pastoral, 12. So what does it mean? 12 years old.
Daw, partner. Siyempre tayo with always, di umano. Di umano, oo, attorney 12 Claire. years old yung bata, Oo. di umano, may ginawa na sa kanya. Filipino, they used to fellowship to me like, are you ready to sacrifice everything to God, to the Father, like pastor? Of course, I already sacrificed. I leave my job, I leave my school, I leave my friends and my parents. I already sacrificed a lot of, so what do you mean? I cannot understand because I already sacrificed and it's the life that I choose and I live and I believe that this is God's way for me. So, and they were just like, even your body you can sacrifice. When he see that there is no Ukrainian girls and I'm alone, so he start more and more to talk to me. Are you want to sacrifice? Are you want to sacrifice everything, even your body? I'm very innocent. I really didn't. Nobody talked to me like straightly that this is what will happen. And I remember that time came, and Atejah came to me in the night, and she said, "I want you to massage pastor's feet before he sleep." When Atejah called me for night to massage him, I didn't think that this is what will happen, even though I was nervous. And she saw that I'm crying, but I'm still do what they want me to do. I take a bath, I put this pajama and I'm crying, I'm scaring, and it's night, and they put me, because I never stay in the pastor alone in the night, in the dark, and I was nervous. It was big room, and before room there is a little room. So Atejah lead me there, and she said, go in pastor's room. And I just stayed in this little room because I was scary and I was crying, and pastor was waiting for me till he realized that I'm not coming, and he by myself went out and pulled me in his room. And I was like scary, and he said like massage my feet here, and then little by little, and I was very nervous, and it was dark, and suddenly he started to move my hands to put on his butt. He said massage here, and I said, oh my God, okay, and I massaged. And after that, little by little, he just turned to me and he removed my clothes. And I even can, because I was very shocked. I was like, I cannot explain because I was nervous. This is what happened. He just removed my clothes and have sex with me. Women below the age of 18 years old, were they also being used sexually? Yeah, I didn't know about this for how many years till before I left Philippines. I heard from other, like, she's very close to pastor. She grew up with him. She's a senior there, and she's pastoral. And I heard that, oh, you're crying because I always complain about this pastor's ministry. And she said, oh, you're crying that you're pastoral. At least you're mature, but I become a pastoral in 12 years old. Nako. Diba? Kasi anong nangyayari, syempre ba't hindi alam to ng mga magulang nyo? Kasi may nauna na ako mga ano dito partner na napanood. Pero kanina, Attorney Claire, yung sa report natin, ang dating ng kanyang kwento ay dahil miyembro yung tatay niya. May ganun partner. Oo, miyembro yung tatay niya. So, syempre, andun yung tatay niya, sama siya. Yun. Oo, pero partner kasi hinihiwalay. okay. Kaya nagagawa ng ganon, di umano. Di umano. Hindi kasi partner ganito, minsan may ganito, pupunta sa mga magulang, gusto niyo po bang maging scholar yung anak niyo? Naku po. Syempre kayo mahirap, di ba partner? Naku po. Anong gagawin? Syempre ipapaubaya mo. At ikaw, ito sugo ng Panginoon ang dating partner. Hindi mo iisipin. Nagagawin. Kasi maka-Diyos. Diba? Maka-Diyos. Ano bang inaaral? Salita ng Diyos. At tinuturo. Diba? Salita ng Diyos. So, di mo i-expect. So, yung mga magulang is ipapaubaya para makapag-aral. Nang libre. Scholar. Scholar. Diba? Pero, pag nakapasok ka pala doon, syempre, partner, magtatrabaho ka. May kapalit, kumbaga, Attorney Claire. Tatrabaho ka. Tagamasahe ka ng paa. At ang masama, partner, sa kwento nila, sabi nila, merong favorite na shampoo na amoy. Itong si Pastor Kibuloy. Akala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair, kung maselan ito,
Halaw po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Quiboloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng Ama sa buhay ko. Pagkabalik ni Quiboloy galing CR, inutusan niya akong magdamit na ulit. Umupo ako sa sulok ng kama at patuloy ang pag-iyak ko. Tapos tinawag ako ni Quiboloy. Sabi niya, Amanda, umiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Natulog akong nakatalikod sa kanya pero niyakap niya ako at humawak pa sa dibdib ko. Pagdating ng alas 6 o alas 7, pinabalik na ako sa kwarto ko. Sinabihan niya pa ako, mamaya paggising mo ng maaga, huwag kang lalabas sa main na pinto. Doon ka sa likod sa garden. Tumango lang ako at sinabing, opo. Nais ko lang bigyan diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Mula noon ay inobserbahan ko na ang mga miyembro ng close-in pastorals. May isang pastoral lagi na maliligo, magbibihis at gagamit ng kaparehong shampoo at body wash na ginagamit ko. Tulad rin sa naranasan ko, babalik ang pastoral mga alas 6 o alas 7 ng umaga. Mula noon, gusto ko na talagang umuwi sa amin. Kaya nung nagamit niya, kasi yung sasabi niya, pagkatapos niya, maligo ka, kuskusin mo sarili mo. Ganon, kuskusin mo sarili mo. Tapos, ito gamitin mo, tapos i-blow dry mo yung buhok mo. Ay, diba? Matindi, ano? So, nung may nakita siya na same, another girl, na ginamit din yon partner, yung ginamit niya, so hindi na siya, inisip niya na, may gagawin dito. At sinasabing Attorney Claire dito, na alias Sofia, nung nakita daw, ayan na walang Ukrainian girls, at nag-iisa siya, yun, nag-umpisa na nakipag-usap sa kanya, and tinanong siya, do you want to sacrifice everything, even your body? Yun. Diba? Yun na, ano yun? At that time daw nga, di nila naintindihan ano yung sacrifice ng body. Oo nga, yung pala, Claire, no? pakikipag-sex. Oo. Ito nga, and Sofia was instructed to massage Quiboloy little by little. Una paa, hanggang sa ituturo daw ni Pastor Quiboloy kung saan siya mamasahihin, hanggang sa may buttocks. Tapos, sinubad na daw after that, yung damit niya. So, wala siya magawa. Siya lang mag-isa. Tapos, madilim. Ayun na. Yun yung kwento niya, partner. Anyway, Attorney Claire, nakakalungkot lang, no? Pag may mga ganitong mga religious, leaders na di umano ay nai-involve sa ganitong. Parang pangalawa na under ni Senator Riza, no? Yung first time. Ay, yung isa, Socorro. Oo, ganyan. Tama ba? Socorro. Halos ganyan din. Hindi ba, Attorney? Pinagkakasal-kasal. Ganyan din. Pinagmamatch-match. Oo. Dito, wala siya minamatch. Sacrifice. Yung para sa sarili niya. Oo. So, tanong natin mga kayubi. Di ko to na-research walang asawa si pastor, di ba? Dinig ko walang asawa. Tama ba mga kayubi? Yung mga miyembro dyan, kayo, sabi nyo, ako, alam ko, oo nga, Attorney Claire, ganun. So, yun. Syempre, sabi nga natin, yung mga gitong klaseng mga activities, hindi yan talaga makikita ng ibang tao. Pero, paano, Attorney Claire, pinasubpi na nga Di ba? Dahil hindi siya, hindi siya pumupunta. Si Quiboloy, hindi dumalo. Di ba? Ito, tanong na. Ito ang aabangan natin. Kasi ang sabi ni Senator Risa, Pastor Quiboloy, hindi ka anak ng Diyos para ma-exempt
sa otoridad ng estado. Oo. So baka pag hindi siya umattend, baka mag-cite in contempt. At pag-cite in contempt, Attorney Claire, doon na pwede siya, siyang pahuli. doon na siya mismo, no? Pwede siya ipahuli. Kasi hindi mo ginagalang Oo. yung patawag ng Senado sa hearing, di ba? Oo. So, yun yung partner. Kasi imagine mo, ito na sa akin, di ba? Paano ba ito nag-start? May nasampahan na bang kaso before pa sa Davao? Kasi may nakita ako, may mga case partner, pero nadidismiss pag sa Davao fina-file. Pag Kasi sa taga Davao siya. Taga Davao, oo. Diba? Para may na-research akong mga case na pero nadidismiss sa Davao. Diba? Siyempre, hindi ko masasabing walang hustisya, partner. Kasi hindi ko naman alam yung kwento. Pero, siyempre, minsan iisipin mo, kasi maglalaro ba? Duterte. Maglalaro ba sa isip mo? Oo, maglaro kasi close sila, di ba? Oo. So, yun yung isipin mo. Yung FBI partner, yung pa-wanted niya, hindi mo na talaga maiwasan yun kasi wala na sa Davao di ba? Di ba? So, yun lang yun, partner. So, sabi nga natin, siguro, kung talagang may kasalanan, darating at darating yung pananagot di ba? Na kailangan managot ka rin Darating at darating yan, partner, di ba? Correct. Nako, talaga naman. So, umpisa pa lang, ayan, wait ha, tingnan natin to. Ito pala, meron tingnan natin ha. May nagkaso na pala, partner. Actually, itong si Amanda, tinanong kasi siya, parang, nagbanta kasi si Pastor Kibuloy on air. Na para ba, marami akong kakilalang taga-NBI. Parang tutugisin kayo. Tapos, kasi sinisiraan daw siya on air, sa social media. Paninira. Oo. Yun. Tapos, tinawag niya kasing partner, mga pobre at mga prostitute. Kayo, mag-iingat kayo ngayon. Kayo yung nasa Facebook, nasa internet, nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Sige pa, pasimula na tayo. Gera ang gusto nyo, gera tayo. Spiritual battle gusto nyo, ganun ang gusto nyo, hindi nyo gusto ng kabutihan, niloloko pa ninyo. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo, tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo, mga prostitute kayo. Yung mga naninira sa kanya. Pagka ganun, Attorney Claire, ang di ba taong simbahan ka? Oo. Bakit ka, ito lang sa akin ito, syempre, sinabi niya yon, hindi to gawa-gawa. Galing sa bibig niya Di ba dapat yung maka-Diyos, ito yung mas mababa. Alam mo, binababa mo yung sarili mo. So, kung maka-Diyos ka, bakit mo sasabihin to mga taong tong pobre? Di ba? Mga pobre kayo. So, di ba minamaliit mo na? Hindi naman yan ang turo ng Biblia. Di ba? Tapos, sinabihan pang prostitute. Sa Biblia nga, may story about Mary Magdalene. Oo. Doon nga, may babae, lumapit sa kanya sa balon, nalaman ni Jesus na, ikaw, pang ilang asawa mo na yan. Hindi naman niya hinusgahan, hindi ba? May time ka pa para magbago, sabi ni Jesus. Di ba? Pero ito, prostitute. Oo, di ba? Kaya, ito to partner, merong news. This is July 8, 2020. Report ng Inquirer.net. Davao prosecutors dismiss rape, human trafficking raps versus Kibuloy. So meron 5 others. Meron na. So, in other words, prior to this, itong sa Senado. meron na. Pero, dismiss. Saan pinali Attorney? Davao City. So, sino ang nag-dismiss? Unanimously pa,
Davao City Prosecutor Nestor Ledesma with 3 other senior assistant city prosecutors decided to unanimously dismiss the complaints. Pag ganyan, Attorney Claire, nag-file ng rape yun, ano yun, magpapiyansa o kulong agad? Heinous crime kasi siya. Kaya nga, So, kulong siya. Okay. Kasi, ito yung mga kaso na hindi pinapayagang mag-bail. But, kasi parang anong dating is malakas yung ebidensya sa kapag heinous crime talaga. Okay? O yun nga, Ang ano yan, ang mangyayari niya is hindi siya mababail. But you can file a petition for bail. Parang si ano? Jingo Estrada. Pero habang nag-file ka ng petition for bail, nakakulong ka, Attorney Claire? Okay, habang may petition for bail at dinidinig, nakakulong ka. O, nangyari ba yun? Oh, katulad kay Jingoy. Remember, Jingoy? Dyan. Ay, kaya ano? Hindi, na-dismiss agad eh. Agad-agad? Di na naka first base. Dismiss agad sa fiscal's office. Pero ganun, di ba, Attorney, pag ako yung babae, nag-file agad ako, dadamputin agad yun, kulong. Hindi. Ay, hindi. Unless, caught in the act na nire-rape ka. Or, kunyari, ito partner halimbawa, hindi ka man nakitang nire-rape, pero may nakakita sa yung tumatakbo from the rape scene, at nakita mo may bata, halimbawa, may tao ni-rape, so nakita mo siyang tumakbo, tinataas niya yung pantalon niya, pero hindi mo nakita yung rape mismo, pwede yun. Pwede pahuli yun. Okay. Pero ako kasi there's a belief na ginawa niya kahit hindi mo nakita. Diba? Pero kung nag-file ako na hindi ganun sa sitwasyon. Ay, hindi. Halimbawa, nagsumbong ka after 2 days, nagsumbong ka, hindi na. Kasi magiging na siya, ordinary preliminary investigation. Magbe-bail na lang yung... Hindi pa siya magbe-bail. Okay? So, pagka, let's talk about heinous crime, Okay? Mga drugs case, depende sa gramo, rape, murder. Okay? So, mga heinous crime yan, di ba? Kidnapping. So, ito mga case na to, kapag ito, isasampa muna yan sa fiscal's office. Okay. Unless, caught in the act ka nga. O nasa hot pursuit ka. Di ba? So, mangyayari sa hot pursuit, siyempre nakakulong ka, hot pursuit, di ba? Warrantless arrest nga. Attorney. Pero pag sinabi ngayon ng prosecutor, to be released for further investigation, release ka muna. Okay. Tapos magkakonduct ng preliminary investigation. So, sasagot ngayon. Kasi pinakawalan ka muna kasi mukhang mahina yung kwento ng complainant. So, further release, for further investigation tayo. Pero hindi ka pa pinapakawalan. Kasi iimbestigahan pa. Meron naman, nakita agad, diba? Caught in the act ka, mangyayari dito, ididiretso na yung, magkakaroon na ngayon ng resolution, tapos magpa-file na ngayon, magre-recommenda ng filing for the information para iakyat na sa court. Yung kulong ka na, di ka makakawala. Okay. So ngayon, kapag gano'n na nangyari, partner, anong gagawin mo kung ikaw yung naakusahan ng heinous crime, di ba? You have to file a petition for bail. That is why nakapag-bail. Kung makikita ng court na mahina yung prosecution sa kwento nila, pero sa petition for bail lang yun, ha? Okay. Katulad nangyari kay Senator Jingo Estrada. Diba, na-approve yung pag-bail niya. So, di nakawala siya. Kaya nga siya nakatakbo na senador, kaya hanggang ngayon, diba, nakakawala pa siya. Pero, syempre, pag inisip mo, napayagan mag-bail, parang automatic, dismiss yung kaso. Parang gano'n, kasi parang mahina yung prosecution. So, dito kay Senator Jingo, syempre parang feel ko lang expected niya, hindi siya magigilty sa anumang kaso kasi nag-grant ng bail. Correct. So, anong nangyari is, guilty siya sa direct bribery, saka indirect bribery. Kasi, ang lumalabas sa kwento, partner, kasi di ba may threshold kasi yung plunder. 50 million. So, pag ikaw, napatunayan nagnakaw ng 49 million. Kulang na isa pa. Diba? 49 million. Sabihin natin, 49,950,000 pesos. Kulang ng 50,000, di ba? Wala ka pa rin plunder. Pwede kang bumaba sa direct bribery. Kaya yung sinasabi ni Jingo, di ba nagpa-interview siya? Na at least, parang napatunayan ko or nakita ng tao na hindi ako nagnakaw. Well, excuse me. Nakita sa bank account. Yung pera pumasok So, paano?
Diba? So, hindi pwedeng sabihin, hindi. Nagnakaw. Yan nga yung nangyari kay kay Senator Bong Revilla. May nakitang pumasok. Sino nag-testify? Taga-bangko, AMLA. May nakita na trace. Kaya, di ko alam, ba't nakakalusot sa criminal case? Kung pumasok, there's already a presumption. Ba't pumasok? Sino nagpasok? Diba? Ano yung ganun na lang? Ano, bigla na lang pumasok? Ang swerte naman nun. Magic. Diba? Ikaw ba gusto mo may pumasok? Oo, sige po. Diba? Tapos hindi ka naman involved sa anumang politika, diba? Sa gulat ka doon. Ay, bakit? Sino naman di matutuwa nun, diba? Oo. So, itong kay Pastor, may ano na pala talaga siya, no? Attorney Claire. May case na. May nagre-reklamo na, pero nadi-dismiss. So ngayon, nasa Senado na. Actually, partner, teka lang hindi naman nila kasi babanggitin yung sa kung ano yung naging kaso dun sa Davao. Basta sinabi lang nila na dismiss. Pero ibig sabihin, 2020, pero kung ikaw mag-iisip ka, may umuugong-ugong na. Meron na pala na ganyan. Oo. Diba? Kumaga, ano na siya na hindi ito unang pagkakataon. Hindi siya bagong issue. Oo. Yan, tama, bagong issue. Kundi, meron na pala sa Davao pa lamang. Oo. Pero, di ko alam, baka magaling yung lawyer. Oo. O baka naman talagang walang kasalanan. Nakakaligtas siya. Diba? Ano ang nag-udyok sa mga batang, hindi na sila bata ngayon, no? Lagpas na kasi, attorney. Partner, tingnan mo Hindi lang siya rape. The complaints are rape, child abuse. Meron na child abuse, Ba't hindi ang child abuse? Hindi po ba, attorney? Oo. Under 7610, physical abuse. Kasi yung mga bata daw dito, kwento na hindi nakakatupad sa kanilang dapat na gawin. Hindi ko alam kung may kota-kota sila doon. Pinapalo daw sila. Tapos pag pumalo daw si Pastor Kibuloy, doon, let's say, pinalo ka sa kanang petan. Yun lang ang titirahin. Mga ilang 60 hampas. Kaya hindi siya nakaupo. Hindi daw siya nakaupo sa sakit. Dahil yun ang papaluin. Kung kunwari, panood ng sine ever since kasi 15 years old akong na-convert sa paglilingkod. So nanood kami ng sine. Kasama ko yung ibang mga workers. Ngayon, very proud kami nung bumalik sa workers house. Pinagkukwento namin yung aming experience, yung aming napanood. Hindi pala pwede sa amin. Double standard pala. Sa kanila pwede, mga administrator, pwede silang manood ng sine. Pero sa ibang mga workers, hindi pala. So, ang nangyari, pina-line up po kami, pinalinya po kami. Tapos, bawat sine po na pinapanood namin ay 10 po yung slashes na palo. 6 po yung napanood kong sine. Kasi ang init po noon sa Maynila, pag naglalako po kasi ng kakanin, ang init-init po. So, yung sinehan kasi aircon. So, kaya nagpapalamig din kami doon, kaya napadalas yung yung panunood namin ng sine. So 60 slashes po yung natanggap ko galing sa sa panunood ng sine. At saka si Pastor Kibuloy mismo ang pumalo sa akin. Tapos nung naging pastoral po ako, kasi po bawal talaga na kahit man lang magkaroon ng eye-to-eye contact sa opposite sex. Ngayon po, nagkataon po na merong incoming na open field concert noon sa Davao. Lahat po kami ay kailangan mag-imbita ng mga bisita. Nung time na yon ay pinag-partner po kami ng mga yung young adult na hindi mga workers, mga ordinary members. So, kaya nag-usap po kami nung young adult na opposite sex po. Marami po kasi, 4 po kami noon na dapat mag-iimbita ng mga bisita para sa concert sana. Narinig po sa phone na may kausap akong lalaki. Doon po sinampal po ako ni Kibuloy sa harapan ng siya mismo, harapan ng mga workers. Tsaka pinahiya po talaga ako nung time na yon. At So yun po ang sige po.
Yun po ang mga physical abuse na naranasan ko. At dun po sa 60 slashes na mismo si Kibuloy ang gumawa, pambirang isipin yung ganyang karami, meron po bang naiwang bakas pa sa katawan mo dahil sa ganyang parusa? Alam niyo po, Madam Chair, siguro mga 3 linggo po ako noon na hindi makaupo ng maayos. Kasi pag namamalo po siya, hindi po siya palipat-lipat sa ibang parte ng katawan. Kung saan po yung tumama yung unang palo po, doon na po yun hanggang 60. Yung isang spot lang. So yung puwet ko talagang namaga siya. Tsaka hindi mo maintindihan kung anong kulay. Hindi talaga ako makaupo ng wala kang income. Tapos umuwi ka ng umaga. Pag umaga niyan, hindi ka na papalabasin. Tapos sabihin, doon ka na sa kusina or doon sa labandera maglaba ka. Papalabin ka ng mga 1,000 na pantalon. Pabras sa'yo yan. So pag wala kang kita. Pagkatapos nun, lumaki na ako nung mga 2009. Na nilipat ako ng ministry. Yung pagtitinda kasi by ministry kasi yan. Nabilong po ako sa logistic department nung time nag full time ako noong 2004. Pagkatapos nun, nalipat ako ng ministry, nilipat po ako sa yung pag-distribute ng ng Coca-Cola, yung mga soft drinks kasi nag-negosyo siya ng doon sa Sauyo, yung mga soft drinks. Pagkatapos noon hindi ko akalain na magkasala daw ako kasi hindi pa naman ako nakaranas na mag-girlfriend dati noon eh. Kaya nag-girlfriend po ako. Nagkanubya pa ako ng anak sa isa naming suki na wala naman kaming ginawa, tapos niyaya ko lang siya manood ng sine. Pagkatapos noon, sinabi ko lang sa kasamahan ko, tapos nireport na ako. Kasalanan daw. Kaya na December 29, natawag na kami ng meeting sa isang hook-up. Natawag ni Pastor. Yung hook-up, yung true calling siya. Tapos, yung nasa Amerika ata si Kibuloy nun, hinook up niya kami. Marami kami nung may sala, iba-ibang klaseng sala, nanonood ng sine, nagipagsintahan, tapos naglalaro lang ng Dota. Yun ang mga kasalanan namin. Kasi nandun siya sa Amerika, lahat kami ng full time, nasa loob ng compound, King of Jesus Christ, nandun lahat kami na may sala. Sinabitan ng mahabang papel sa liig, doon nakasulat ang lahat ng mga kasalanan at namin, at yun kasalanan ng iba pang lalaro na pagdota, pambabae, panonood ng sine. Kaya tayo kami sa harapan. Bawal kasi sa amin mga full time na maglaro ng computer, tumanggap ng tip, manonood ng sine, makihalubilo sa mga hindi namin kapwa membro. The Kingdom of Jesus Christ dapat kasi buong pagkatao namin, ialay namin kay pastor. So once na mag full time ka, mag fill up ka, bawal ka na po tumawag sa mga pamilya niyo. Lalo na pag yung pamilya mo hindi member, hindi full time worker, bawal ka talaga tumawag niyan. Dapat lahat ng buong pagkatao mo ialay mo sa kanya. Kung magtitinda ka, dapat remit all. Pag after niyan, pag remit all, dapat wala kahit piso, bawal ka magtira ng pera doon sa kahit cabinet mo. Inaano nila yan, in-inspect nila yan kung mayroon kang pirang tinatago. Ganun sila kalupit. Nakakabit yung sound system, ang tawag ni Pastor Kibuloy, kaya rinig lahat ng nandun sa sinabi niya sa amin, kami, mga yawa, mga satanas, mga serpentsi daw kami. Sinabi niya sa amin, bilang parusa, dapat namin iuntog ang mga ulo namin sa pader at suntokin ang semento hanggang dumugo ang ulo at kamay namin. Dapat din daw namin lagyan sila sa mga sili sa mata at bibig at ang ari namin. Doon ko naisip na kumala sa Kingdom of Jesus Christ kasi pinatawag na kami, nagpaalam kami sa isa kung kasama pero hindi kami pinalabas sa compound, sa task force, may lalaking may baril. Dapat doon, natawag na kami, nagpaalam na sana kami na lalabas para madala namin yung mga damit namin pero hindi kami pinayagan. Nilagay kami sa isang bartolina, mainit na dahil malapit yung sayero ng bubong dito, nagsasampay ng damit ng mga labandera dahil madaling matuyo yung damit doon kasi walang ilaw at walang electric fan, masyadong mainit. 2 araw kami nandun at umakyat si minister, 2 minister, ang pangalan nila Jojo Pablo at si Gio Ayang. Ang leader ng task force Davao na may kasama silang mga armadong lalaki. Pinilit kaming suntukin ang simento at iuntog ang mga ulo namin sa pader hanggang dumugo. So ginawa mo talaga yung iniutos sa inyo na inuntog mo talaga ulo mo sa pader hanggang dumugo yung ulo mo? Opo ma'am. Before yun, binasahan mo na kasi ng Biblia kasi kalooban doon ng Ama, tapos pinapapirma po kami ng waiver. Hindi namin alam ang nakasulat doon. Pag mayroong mangyari sa amin, kagustuhan daw namin. Sige po, patuloy sa pagbasa. Halos hindi namin makayanin, mama. Tapos, meron akong kasama doon na sinabi niya sa kasama ko, akala ko langit to, hindi pala, impyerno daw. Kasi yung naranas namin, ang pakiramdam ko that time, parang mamamatay na ata ko o mabubulag dahil may sili pa yung mata ko at saka bibig. Akala namin, hindi namin makayanan. Mabubugbog talaga yun. Kumbaga, pag ububo, yung isa lang, nakagano. Pero delikado yung partner, alam mo ba? Oo. Lalo na pag nagbubog po, kaya doon sa hazing,
maraming namamatay. Kasi, di ba sabi natin, pag nabugbog niya, nagba-blood clot siya. Ako, doktor pag nag-blood clot siya, partner, Narinig ko nga, nababarahan kasi yung dugo. Hindi umaagos, ay hindi dumadaloy. So, pag hindi yan nakadaloy hanggang puso, yun. Kaya delikado yung ginagawa na yung kahit bata, kaya ibang bata, di ba, minsan namamatay. Pag binugbog mo, kasi pag nag-blood clot, akala mo bugbog lang yun. Wala ka namang intention to kill. Di ba? Sasaktan mo lang siya talaga. Pero yung nangyayari nga is hindi magkaroon ng tamang flow yung blood. Kaya hindi siya aabot sa puso. Di ba? Kaya mabigat pala ito ngayon ang kinakaharap. Oo. So, hindi natin alam bakit hindi nasampa itong case, di ba? Okay. Yun daw, the complainant dito pala, former member of Kibuloy's religious sect. Former. So, hindi na ngayon. Yeah, inaccused siya of raping her in 2014 pa. Tagal na. Ilang taon siya noon? So, 2014 yung nangyari, pero baka 2020 lang siya nakapag-file. Kasi partner, hindi naman lahat yata agad nakakalabas din. Yun lang. Oo, kasi nandun ka nga naman sa kingdom of nila. Saka ang dating, di ba, para bang pag na-brainwash ka na, ito, tama yung ginagawa mo. Kasi bata ka parang di mo alam kung tama ba. Susunod ka lamang, oo. Hanggang sa, katulad nga ng isa, di ba, sabi niya, naging pastoral siya at the age of 12, hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Di ba? Yun. Tapos, nakita mo ba yung mga singer niyan sa likod? Gaganda. Mga mistisa. Nanonood ka pala, Atty. Hindi, kasi kanina makikita mo naman di ba? Gaganda. Saka di ko alam, tumitingin ba siya sa ganda? Baka basta, di umano. Di ba? Hindi lang kasi partner, di ba? Ang hirap lang kasi nito, di ba? Kaya, sabi nga natin, kung totoo, darating at darating yung panahon na magbabayad ka. So, ibig sabihin, Atty. Klein, umapaalagad ka ng Diyos, o ganyan ka pa ang katungkulan mo sa kinakaaniban mong relihiyon, hindi Atty. Claire, hindi yun nagiging dahilan, nakakagawa pa rin ng kasalanan. Okay, maraming salamat at hanggang bukas po. Ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga. Okay, hanggang bukas magkita't magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire Castro, nagpapalalang, wag tulugan ang inyong karapatan.